Ano ba talaga ang tinutumbok ng Panginoon sa kanyang matalinghagang pahayag sa Ebanghelyo ngayon tungkol sa sisidlang balat at pagtatagpi ng lumang kasuotan sa bagong damit? Pinaghahambing dito siyempre ang kautusan, ang lumang batas na minana pa mula kay Moises at ang bagong kautusan na sa katauhan ni Jesus. Kaya ang maliwanag na sinasabi, hindi mo pwedeng pagsamahin yung luma sa bago. Sapagkat kung gagawin mo ito, ilalagay mo yung bago sa luma, masisira agad yung luma at hindi ito magbubunga ng maganda. Pero ang pinakapunto talaga ay kay Jesus ang lahat ay bago. Dahil kung sinasabi sa lumang batas, huwag kang papatay, pero sa iyong kalooban, ikaw ay napupuot pa rin sa iyong kaaway, yun ay tolerable, tanggap yun sa lumang batas. Pero sa bagong batas, kay Kristo, hindi yun katanggap-tanggap, totally new. Kung hindi ka nga pumapatay, dapat din wala kang kinikimkim na sama ng loob sa iyong kaaway. At ito'y bago dahil it transform the whole person. Parang nililinis ka sa labas at sa loob. Kaya nagiging bago palagi ang isang tao kapag siya'y pinalaya sa kanyang kalooban. At wala nang ibang hihigit pa sa batas na ito. Kaya bagong batas na ang dapat pairalin. Kaligtaan na ang lumang batas, lalo na pinatutungkol ito sa mga pariseyo, dahil itong mga pariseyong ito, nilagyan pa ng maraming externalities ang observance ng batas ni Moises, kaya lumabo na iba sa katotohanan, kung kaya nawawala na sa intensyon ng Diyos ang pagsunod sa mga batas na ito. Dahil sa maraming panglabas ng mga seremonyas, kaya pagdating ni Jesus, binago niya ang lahat. Basically, pinalitan niya ang batas. At doon na tayo nakapaloob, mga kapatid. Lahat tayo ay dapat mamuhay na sa bagong batas ni Jesus, sapagkat yun lamang batas na yun ang pwedeng magpabago sa ating buhay, mag-transform sa atin bilang bagong nilalang na may puso na malinis at kalooban na busilak para sa Panginoon. Truly, mananatiling bago hanggang sa katapusan ng mundo, sapagkat ito'y isang matagalan ang transformation na dinudulot ng batas ni Jesus ay hanggang kamatayan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya iniintrusa sa atin na tayo palagi nakaugat na kay Jesus at sa kanyang mga turo at aral, sapagkat yun ang tutulong sa ating lahat upang tayo totoong maging malaya sa maraming bagay at tayo ay mapasailalim sa kalooban ng Diyos sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Hindi lamang ito imbitasyon ni Jesus individually sa ating mga palasimba, kundi this is Christ intends to transform humanity once and for all para sa lahat, sapagkat ang bagong batas lamang ang pwedeng magpabago sa buong mundo ayon sa panukala at kalooban ng Panginoong Hesukristo.